Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 2 verses 6 and 7. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang ilaw ng sanlibutan. Siguro kung tatanungin natin yung ating mga sarili, meron bang seryosong mensahe ang Pasko sa panahon natin ngayon? Mayroon po. Actually, ito pong naganap sa ating Panginoong Hesus doon po sa Bethlehem. Noong panahon na siya isisilang ni Maria, ay parang simbolismo po ng kalagayan ng mundo ngayon. Na naghanap sila Maria ng panuluyan o ng bahay kung saan maaaring ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Pero ang nangyari po ay isinilang ang Panginoong Hesus sa isang sabsaban dahil wala po silang matuluyang bahay. Ngayon, kung iisipin po natin, ano po yung kaugnayan nito sa mensahe po ng Book of John chapter 1? Sabi po sa verse 5 ng John chapter 1, "The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it." At ang sabi sa verses 9 and 11 ay ganito po, "The world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him." So dito po mapapansin nyo po yung simbolismo ng nangyari po kay Maria sa ating Panginoong Hesus ay naganap po sa buong mundo. Na kung saan naparito ang Panginoong Hesus pero siya po ay hindi tinanggap. At kung ako po'y tatanungin, may dahilan kung bakit magulo ang ating mundo ngayon. At kung mapapansin nyo, maging ang bayan ng Israel, kung nakikita ninyo sa news yung nagaganap po sa Israel, bakit napakagulo po ng bayan ng Israel. Ang sanhi po niyan ay dahil tinanggihan ng Israel ang Misaya, ang ating Panginoong Hesus. Marami pong mga Hudyo ngayon, ang hindi naniniwala kay Hesus. At ganun din naman sa buong mundo, na bagamat naparito ang Panginoong Hesus, ang sabi po rito, yet the world did not recognize Him. At ang nakakalungkot po, hindi lamang tinanggihan ng Panginoong Hesus, inuusig pa ang salita ng Diyos. Siguro kung mapapansin nyo, bakit ang Panginoong Hesus tinawag na salita? Doon sa John chapter 1 verse 1. At dito maiintindihan natin na sa simula pa lamang inuusig na po ang salita. From Genesis to Revelation, makikita nyo po yung knowledge of God. Yan po ay pinipilit ni Satanas na alisin sa mundong ito. Ayaw niya na lumaganap ang salita ng Diyos. Kaya nung naparito ang Panginoong Hesus, siya mismo yung salita, na nagkatawang tao, pinilit ni Satanas na hadlangan ang pagparito ng salita ng Diyos. Ngayon, ano yung seryosong mensahe ng Pasko? Hindi ko po ito hahayaang hindi natin maunawaan, mga kapatid, sa pag-aaral natin patungkol sa Kapaskuhan. Kasi ang totoo pong mensahe ng Pasko o ang seryosong mensahe ng Pasko ay yung pagparito po ng salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya lang po nakakalungkot, sabi sa John chapter 3 verse 19, dumating ang kahatulan sa mundong ito because light has come to the world but men love darkness. Mas inibig ng tao ang kadiliman instead of light because their deeds were evil. At ang sabi diyan, but whoever lives by the truth comes into the light. Kaya kung ako po ang tatanungin nyo ngayon, kung sino po ang totoong nakakaranas ng Pasko, para sa akin po, ang mga nakakaranas ng totoong Pasko ay yung mga taong tumanggap sa salita ng Diyos. At siguro maintindihan nyo na po, iba sana
ang naging istorya po ng buhay ng tao kung tinanggap lamang ng tao ang salita. Ano po? Sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 14, ito po'y magaganap. Ano po sa huling araw? The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Ano po yan sana po ang magaganap o mararanasan ng buong mundo, no? Mararanasan natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? Sa mundong ito. Ano po? Kaya lamang po ang nangyari sa mundong ito ay yung sinasabi sa Proverbs chapter 1 verse 29. Sabi rito, since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord, sabi sa verse 31, they will eat the fruit of their ways. Yung pong nakakalungkot. Bakit ang gulo-gulo ng mundong ito? Bakit ang hirap-hirap ng mundong ito? Bakit may gera sa Israel? Bakit maraming mga nararanasan tayong iba't ibang uri ng suffering sa mundong ito? Isa lamang po ang dahilan. Tinanggihan ng tao ang ilaw ng sanlibutan. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung mapapansin niyo po, sa John chapter 14, verse 21, and even verse 23, naghahanap ang Panginoong Jesus ng tutuluyan ng salita ng Diyos. Ano po at ang sabi niya, ay ganito po, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him. Para po kasi sa ating Panginoong Hesus, yung tumatanggap ng kanyang mga salita ang totoong nagmamahal sa kanya. At yung mga taong totoong nagmamahal sa kanya, mamahalin niya at mamahalin din ng kanyang Ama. Yung po sinasabi ng verse 23, iibigin siya ng Ama at kami ay tatahan at mananatili sa kanya. So, ganun po pala, ano po, ang katotohanan na dapat maunawaan ng maraming tao. Kailangan patuloyin natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay upang maranasan natin ang presensya ng Panginoong Hesus at ng Ama sa ating mga buhay. At kung hindi nyo rin po napapansin, yan po ang misyon ng Daloy, Daily Devotions. Kaya po sa bawat araw na naglilingkod po ako sa inyo, at sa inyo pong pagsubaybay, naniniwala po ako na pinatutuloy ninyo ang salita sa inyong buhay at sa inyong mga tahanan. Kaya naniniwala po ako na ang presensya ng Ama at ng ating Panginoong Hesus ay nasa inyo pong mga tahanan ngayong Kapaskuhan. So, Merry Christmas po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa Daloy Daily Devotions. Ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.